Ayon po kay BP Sara, mga kaibigan, ito pong si Madriaga ay nagpakalat or nagpapakalat ng maling pahayag sa mga otoridad ng gobyerno bilang bahagi ng isang planadong hakbang upang hadlangan at sirain ang aking posibleng pagtakbo sa pagkapangulo. Ayan o. He is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. Basahin lang po natin dito sa balita ngayon, no? Para mabigyan po kayo ng idea. Diretsahang nilarawan ni BP Sara Duterte ang mga paratang laban sa kanya bilang isang sinadya at lanadong hakbang upang hadlangan at sirain ang kanyang posibleng pagtakbo bilang presidente or bilang pangulo, no? Sa isang opisyal na pahayag na inilabas nitong December 22, 2025, mariing pinabuluanan ng pangalawang pangulo ang mga aligasyon ng isang Ramil Madriaga. Iginiit na wala siyang anumang personal o professional na ugnayan dito. Wala akong personal na ugnayan kay Ramil Madriaga at kailanman ay hindi ako nagbigay sa kanya ng anumang uri ng instruksyon. I do not have personal relationship with Ramil Madriaga, nor I have ever given him instructions of any kind. Nilinaw rin na hindi siya kailanman bumisita sa kulungan ni Madriaga at hindi sila nagkaroon ng anumang komunikasyon. So, konfirmado na po yan. Hindi po bumisita si BP Sara sa kulungan. Ayan o, sinabi na niya o. Hindi ko siya kailanman dinalaw sa kulungan at hindi ko siya kinausap kahit kailan tungkol sa anumang bagay. I never ever visited him in prison, nor I have spoken to him about anything at any time. Tungkol sa mga larawang ginagamit umano bilang ebidensya, sinabi ni Vice Presidente na ang mga ito ay kuha lamang sa mga pampublikong aktibidad at walang kaugnayan sa anumang paratang. Ang mga larawang isinumitin niya ay mga walang kaugnayan kuha sa mga pampubliko aktibidad at aking dinadaluhan. The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. Kasi ang talagang bumisita talaga dyan, nakita po sa mga CCTV, hindi naman si BP Sara eh. At inamin ni Sabaquin at ni Trililing na sila po ang bumisita kay Ramil Madriaga at marami pong nagsasabi niyan. Ang dami po mga eyewitness. Wala po silang nakitang BP Sara doon. Ngayon, ang sinasabi po ni BP Sara, dahil may lumalabas po na mga footages at mga litrato po, ang paliwanag po dyan, syempre Vice Presidente siya eh. Marami po siya mga activities. Marami po siyang mga dinadaluhan na mga activities or mga conventions or even sa mga pagbisita sa mga kulungan. Hindi lang sa mga kulungan, no? Lahat ng mga ahensya ng gobyerno, binibisita po ni BP Sara yan. Ganun siya kasipag. So minsan guys, sa sobrang sikat niya, syempre, hindi natin maiwasan, meron talaga nagpapicture sa kanya. O syempre, malay natin, nagpa-picture po si Ramil Madriaga sa kanya. Alam naman natin ngayon, di ba? Pag nagpa-picture ka lang, sasabihin ka agad, kasama ka na dun. Di ba? Katulad ng mga nakaraang buwan, yung mga kumakalat na mga pictures, pati po kahit sino-sino mga politiko nakasama sa mga drug lord, di ba? O, kita nyo naman yan sa Facebook eh. O, karamihan po na lumalabas sa mga Facebook ngayon, yung mga drug lord kasama ng mga politiko. O, ibig sabihin, pag si Foodinet pala, nagpa-picture ako sa mga kriminal na rin si Foodinet. Di ba? O kaya merong isang sikat na politiko, magpapa-picture ka doon. Yung pala, yung politiko na yon ay corrupt pala. Ibig sabihin, corrupt ka na rin. O, di ba? Yun ang problema sa litrato. So ngayon, sabi dito, anya, hindi ito pinapatunayan ang anumang relasyon o direktang ugnayan.
hindi sinusuportahan ang mga larawan nito ang kanyang mga aligasyon at nagpapakita lamang na naroon siya bilang bahagi ng isang election campaign. Ayun, election campaign kasi. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of election campaign group. Binigyan din na walang kahit anong konkretong ebidensya si Madriaga. Walang dokumento, walang saksi, at walang kumpirmasyon. Dapat kasi yung tatlo na yan, kailangan kumpleto yan sa investigation eh. Kailangan meron kang documents. Dapat meron kang testigo. At syempre, dapat kumpirmado yan. Pag wala yung tatlo na yan, mga kaibigan, paano mo mapapatunayan na si BP Sara ngayon sinasabi niya? Walang iniharap na anumang patunay si Madriaga, walang dokumento, walang sumusuporta, puro paratang lamang. Mga Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations. Dagdag pa niya, ang ganitong uri ng mga akusasyon ay hindi dapat ituturing na katotohanan. Ang mga paratang gaano man kaingay ulitin ay wala ng iba kundi ingay lamang. So bare allegations, no matter how loudly repeated, amount of nothing more than noise. So mas mabigat na bahagi ng kanyang pahayag, binigyan din ng Vice Presidente na ang nag-aakusa ay naharap sa seryosong kasong kriminal at may naunang criminal record kaya't malinaw umano ang motibo. Si Madriaga na kasalukuyang naharap sa mabibigat na kasong kriminal at may naunang criminal record ay tila kumikilos dahil sa desperasyon upang makalaya sa detention. So, syempre guys, dahil si Madriaga po, who is currently facing serious criminal charges at wala po siyang prior criminal record, appears to be acting, no? Kumbaga, meron siyang prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. So mga kaibigan, meron po siyang personal agenda at meron po siyang interest. Kaya po, nagkukunwari siya mga kaibigan. Gumagawa-gawa po siya ng story. Nagpa-fabricate po sila. Katulad ng ginawa nila kay Gutesa. Kasi si Gutesa po, kasalukuyan po mga kaibigan, hindi pa rin nila matagpuan. At ayon po kay Mike Defensor, siya po ay nakadetain. Ayaw siyang pakawalan dahil meron daw ilalabas na video. Yung video na yon ay isang recanted. So, ayon pa sa kanya, ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay hindi basta personal na paninira, kundi bahagi ng mas malaking layuning politikal. Siya ngayon ay nagpapakalat ng mga maling pahayag sa mga otoridad ng gobyerno bilang bahagi ng isang planadong hakbang upang hadlangan at sirain ang aking posibleng pagtakbo sa pagkapangulo. So mga kaibigan, klaro po ang kanilang motibo guys. Klarong-klaro po ang kanilang plano. Kasi nga gustong-gusto talaga siyang sirain. Gustong-gusto siyang patalsikin mga kaibigan sa kanyang posisyon. Kasi nga malaking threat po itong si BP Sara dahil ayaw nilang lumaban ng parehas pare-pareho silang mga duwag, no? Pare-pareho silang mga walang binatbat. Kaya takot na takot po sila kay Vice President Sara Duterte. So para lang po sa inyong reference, ito po ang kanyang pahayag kanina ni BP Sara. Official statement of the false accusations of a certain Ramil Madriaga. Ayan po. Ito na po yung binasa natin kanina guys. Ayan, ipakita ko lang sa inyo para meron po kayong reference. So, yan po, klaro po yan